Okay, well, thank you very much. Good morning, good afternoon, and good evening. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam sa ating lahat po. Ang mga kaibigan ko, kapatid ko, at kababayan ko po dito sa Malaysia, would like to say, kumusta kayo po? Sana okay na okay ang mga buhay ninyo. Especially ang mga Malaysia, ang mga Filipinos dito po sa Sabah, where nandito po base ako sa Kota Kinabalu City. Of course, I would like to also greet each and everyone, and hope everything is running smoothly sa inyong lahat. Ngayon po, araw ng January 21 na po, it's a Wednesday. Sana okay na okay kayo ang mga overseas Filipino workers kung nasan man kayo po. No? And of course, ang mga kaibigan, kapatid at saka kababayan natin dyan po sa Pilipinas, kumusta kayo po? And wala yatang typhoon dyan, no? Okay na okay ang sitwasyon, ang weather condition natin dyan sa Pilipinas. Ito po si Nico Fabian once again, nandito sa programa natin, Nick Doc na Real Talk with Nico. And ito po mga latest developments na mayroon tayo po, no? Ang mga balita galing sa Pilipinas. And of course, mga Filipinos would really want to know, no? Especially kami dito sa Malaysia, we would eagerly want to know kung what is happening, especially itong mga hot issues dyan sa Pilipinas tungkol itong flood control projects investigation, tungkol mga impeachment. Impeachment daw po, may impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos, and upcoming impeachment complaint against Vice President Inday Sara Duterte po. And naroon din mga balita-balita na po, and it is confirmed that may grupo dyan po sa Pilipinas, spearheaded by former Senator si Antonio Trillanes IV, na they already filed another complaint against VP Sara Duterte po, no? Only today po. And of course, ang mga balita na mayroon tayo o narinig tayo po tungkol what happened dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, which happened yesterday po. And narinig din natin po na ang former Senator Bong Revilla, he himself surrendered to the authorities concerned regarding ang issuance of arrest warrant o warrant of arrest sa kanya po tungkol sa involvement sa flood control projects, anomalous deals. So, saan kaya sila po, no? Are they going to be detained sa ordinary jail? Or mayroon ba sila special detention center po? Na malalaman ninyo po mamaya, because I have some footages po showing kung saan itong mga tao involved sa investigation ng flood control projects po, at saka dito po sa 2025 national budget natin po, no? Saan ba sila kung if they will be arrested, saan sila ma-detain. So mayroon tayong video clips dito po, and I will share with you mamaya. Also, I will share with you a video clip of Senator Marcoleta, wherein he, together with Senator Amy Marcos, they already, during a press conference yesterday, they announced that na-submit na po ang minority report ng grupo ng ni Marcoleta, ang findings nila po, no? Initial findings tungkol sa flood control investigation po. So mayroon din tayo dito po ang a video clip which I'm going to share. And also, I will be sharing with you to start with po itong programa natin. I will give you a report na tungkol sa impeachment. Medyo ano pa rin tayo, no? Sa impeachment impeachment complaint ni President Ferdinand Bongbong Marcos, no? President Bongbong Marcos impeachment complaint. So, mayroon dito, I think I have a video clip dito po, coming from the report, news report coming from TV Patrol yata ito, no? So, let's watch and listen to this video clip, no? Para at least malalaman ninyo po, malalaman natin po kung anong latest developments tungkol sa impeachment.
And let's watch and listen to this. Sa reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus, dapat aniyang ma-impeach si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umano sa katiwalian, paglabag sa konstitusyon at pagtataksil sa tiwala ng bayan. Isa sa mga basehan ng kanyang reklamo ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na wala umanong valid Philippine warrant. Ikalawang batayan ni De Jesus ang umano'y paggamit ng Pangulo ng iligal na droga. An allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. Dagdag ni Attorney De Jesus, bigurin ng Pangulong i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional umanong provision sa national budget mula 2023 hanggang 2026. Inakusahan din sa reklamo na nakinabang umano ang Pangulo sa kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative at House Deputy Minority Leader Journey Jet Tisay ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Naniniwala kami sa ligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. Isa sinisay sa mga kongresistang tinawag ng ICI na contractor. Noong Nobyembre, inirekomenda ng komisyong sampahan siya ng reklamong kriminal at administratibo dahil sa umano'y koneksyon niya sa JVN Construction and Trading na nakakuha ng mga kontrata mula sa DPWH. Itinanggi ni Nisay na nakikipagtulungan siya sa kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng reklamong impeachment. Katunayan, isa siya sa mga pumirma sa reklamong impeachment laban naman sa Vice Presidente noong Pebrero 2025. Nagtataka si House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice sa paghahain ni De Jesus ng reklamo laban sa Pangulo. I'm still puzzled with what is the motive. Sometime in November 2024, the same attorney Andre De Jesus filed a disbarment case against attorney Glenn Chong for some statements vilifying the First Lady. Itinanggi ni De Jesus na may masama siyang motibo o may kaugnayan siya sa Pangulo, First Lady o pangalawang Pangulo. Tinawag namang lutong Macau ng kapatid ng VP na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang reklamong impeachment laban sa Pangulo. Aniya, walang ibang layunin nito kundi pigilan ang paghain ng totoong impeachment cases. Oras aniyang ma-initiate ang reklamo, magkakabisa ang one-year ban sa ibang reklamong impeachment laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Pero giit ni House Committee on Justice Vice Chairperson, Representative Jonathan Keith Flores, The bill filing does not initiate the complaint. If they intend to file an impeachment complaint, they must do so at the soonest possible time para di pa-barred by the one-year bar rule. No? Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints as far as the same impeachable officer is concerned. sabi ni House Secretary General Cheloy Garafil, itatransmit sa opisina ni House Speaker Bogie D ang inihaing reklamo laban sa Pangulo base sa House Rules at sa Konstitusyon. May 10 session days para maisama ito sa Order of Business. Ngayon pa lang walang nakikitang batayan si House Speaker Bogie D na magbibigay katwiran sa reklamong impeachment laban sa Pangulo. Pero responsibilidad aniya ng Kamarang tanggapin at suriin ang mga reklamo at tiyaking hindi ito nagagamit sa pamumulitika at magiging sanhi ng pagkakawatak-watak. Nanindigan si Palace Press Officer Claire Castro na walang basehan ng reklamo laban sa Pangulo. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag. Kasi sabi natin ito ay walang basehan sa ngayon. Gayunman, ginagalang ng Malacanang ang proseso at tiwala itong gagampanan ng Kongreso ang tungkulin nito ng tapat, may integridad at naaayon sa batas. Vivian Gulya, ABS-CBN News. Okay, yun ang latest updates regarding ang impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos po. So, I was made to understand na nandun na po, no? They transmitted already itong complaint, impeachment complaint against the VP, against President Ferdinand Bongbong Marcos po sa opisina ng Speaker of the House, no? Speaker of the House. And, okay, I will share with you some news articles, no? Regarding, nag-publish sila po mga istorya tungkol sa impeachment, complaint kay BBM or President
Ferdinand Bongbong Marcos. No? And let me share with you a story, no? Dito po sa nito, dito po sa Philstar, no? Ang sabi pa dito po sa Philstar, ang news nila po, unlike Sara Duterte's Marcos impeachment complaint sent to Speaker office in days, no? Yon time ni Inday Sara Duterte last year, it took more than how many weeks on po, no? Bago nagdating ang complaint sa opisina o sa desk ni Speaker Martin Romualdez. He was the speaker during that time. Nandito po ang balita. I will read a portion of the news po para at least you will know. You will have an idea po kung ano talaga itong news report. Unlike the impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte, the one launched against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was transmitted to the House Speaker's office just 2 calendar days after filing. 2 days lang po. House Speaker or House Secretary General Cheloy Belicaria Garafil confirmed on Wednesday or today po, January 21, that she has acted on the complaint in line with her office administrative and constitutional responsibility. Sabi pa niya po, pursuant to establish a procedure, the Office of the Secretary General has transmitted the verified impeachment complaint to the Office of the Speaker, Faustino Boji G. D. III, for appropriate action, she said in a statement. This, however, wasn't exactly the case with the 3 impeachment complaints filed against Duterte in December 2024. Up until a 4th complaint was filed by more than 1/3 of the House members of February 2025, the first 3 complaints were achieved. That's roughly 2 months before the complaint reached the plenary. Yun po ang during the time of Inday Sara Duterte or Vice President Inday Sara Duterte po. It took more than 2 months po. Pero ngayon itong impeachment complaint kay BBM, 2 araw lang po, no? 2 araw lang. It should be then be included in the order of business within 10 days from receipt and referred to the Committee on Justice within 3 session days. Okay? Kung today, so mayroon sila 10 days and and it will be after 10 days, it will be referred to the Committee on Justice, ang impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos. Garafil said her office ensured the complaint was properly filed and recorded before forwarding it to the Speaker's office. For your information, mga kaibigan ko po, no? Lawyer Andre De Jesus filed the complaint against Marcos on Monday, January 19, alleging 3 grounds for impeachment culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public funds, trust. And the complaint was endorsed by Representative Jet Sims Nisay, Pusong Pinoy Party List. Once the Justice Committee formally receives the complaint, the panel will assess whether it is sufficient to form and substance. This means the stated reasons and evidences for the impeachment will be reviewed before the committee rules to dismiss or move forward with the complaint. Yon po. So let's see what will happen. Tuloy ba ito po or hindi? No? And alam na natin, when we talk about impeachment, no? Impeachment, now itong government officials, hindi naman lahat po, no? Presidente, Vice President, I think Supreme Chief Justice natin po, no? And mayroon pa mga iba. Okay, now
they have to study and look at the situation po kung mayroon ba yun rason talaga to go for impeachment. And then the House of Representatives po will be voting. Yeah? And then after that, kung tuloy talaga yun po, it will be now transmitted to the Senate for the Senate to also evaluate. And if found mayroon talaga rason po, now they are going to conduct itong trial, impeachment trial po. Yun po kay President Ferdinand Bongbong Marcos. And do not forget po na mayroon pa rin as early as last year, even December, mayroon na po mga istorya na after mag-expire ang one-year policy ban ni Inday Sara Duterte sa impeachment na po, that will expire on February 6 po, then there will be another impeachment complaint to be submitted to the House of Representatives po, no? Against VP Sara Duterte. Against VP Sara Duterte. So yun po, nakumpisa na po, this is as early as now, January po, no? 2026, magulo na po. Magulo na ang expect that a lot of things will happen, no? Narinig na natin po ang Blue Ribbon Committee na ito na po ang mga istorya ngayon, no? Sa Blue Ribbon Committee. And plus ito pa mga impeachment po. So expected na po na mas lalo na magulo ang mga Pilipino dyan sa Pilipinas po, no? Dyan sa Pilipinas. Sana lang po, no, we can solve this problem as soon as possible po dahil apektado talaga ang mga Pilipino po, no? Ang pangalan natin. Pangalan natin, ang daily lives natin at saka alam na natin po ang buhay talaga ng mga Pilipino. And mayroon pa dito isang balita, ito na naman po. Although not many believe itong tao na po, the former senator, si Trillanes, ito na po ang news na lumabas today sa Pilipinas po that the former Senator Antonio Sonny Trillanes IV and a civil society group have filed graft and plunder complaints against Vice President Sara Duterte over her alleged use of confidential funds. Tagal natin istorya po. Ang COA mismo po, sabi na cleared na si VP Sara po. But ito si former Senator Trillanes, I don't know if for what reason is again filing a complaint, no? Plunder ito po, plunder graft and plunder complaint against VP Sara Trillanes and the group, the silent majority, filed the complaint before the Office of the Ombudsman today, no? January 1st. The complaint alleged plunder and malversation involving 650 million in confidential funds from Office of the Vice President and the Department of Education, citing an affidavit from Ramil Nagdiaga, whom the complainant described as Duterte's former bagman. Narinig na natin yun po. I don't know if this will prosper. Anyway, yun po, no? Tungkol kay Trillanes, former Senator Trillanes po. Trillanes. And before going to the other issues po, I also want to share with you po na ito po, istorya ni Bong Revilla, no? Last accused in Bong Revilla's flood control case arrested. Okay, police have arrested the last remaining co-accused of former Senator Bong Revilla in connection with the alleged anomalous flood control projects in Bulacan. Interior Secretary Jovic Remolla confirmed on Wednesday or today po that Emelita Juat is now in custody. According to the spot report from the Police Regional Office 3, Juat, 64, was arrested in Obando, Bulacan at around 11 p.m. January 20. Juat is among the 5 co-accused of Revilla sought by the Sandigan Bayan after it issued a warrant of arrest or arrest warrant on January 19 for malversation and graft linked to a
92.8 million flood control project in Bulacan. Also charged in the case are former Department of Public Works and Highways engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza along with 2 others po. And they are now under the custody. Later on, I'm going to share with you ang kung saan talaga sila will be detained po. Sa ordinary detention center ba yun? Sa city jail? Or kung saan po? Ang mga tao, they want to know po whether they will be or they will be given a special treatment. So, okay, I mentioned earlier about the minority report submitted by the minority bloc dyan po sa Senado po tungkol sa sabihin natin flood control projects investigation po. Si Senator Marcoleta during a press conference together with Amy Marcos yesterday po, they announced about this report that they have po, And let me share with you po a portion of the press conference by sino ito? By Senator Marcoleta po, Hold on. Alright, nandito po. 2:47, nandito po. Let's watch and listen to this po. Ano na naman ito? Wala na bang ito? Wala pang closure ito. Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Hindi naman po kasi namin malam kung kailan talaga matatapos ito. Kasi nakalagay sa rules namin, kung merong dissenting or concurring opinions, ay isasama na lamang doon. This is neither a concurring or dissenting report. Kaya tinawag namin minority report sa pag-aakala namin magagamit po ninyo. Nandito po yung aming observations, meron kaming findings, nandito yung issues, nandito yung mga recommendations namin, nandito po yung set of possible legislative measures na pwedeng at ginagawa na po namin na pwede naming i-file in aid of legislation. Meron pong mga potential personalities na pwede pong kasuhan. Ang totoo niyan meron po kaming ayan po, nakalagay po rito Ang totoo po itong minority report na to, I had a chance of disseminating this for the first time on December 11, 2025. Meron po kasing forum sa Quezon City. It was held in MICE Center in Quezon City. I-CARE po yung host. I-CARE means Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement. Ito po ay hosted by the NCPAT of the University of the Philippines. I was one of the participants, the panelists, kasama po si then Chairman Popoy de Vera, andun din po si Congressman Erice. I recall that political analyst Malutikia was there also. And I think the Dean of the Political Science Department of the University of the Philippines. So sabi ko, dahil kaugnay naman po sa pinag-uusapan nating transparency, Alright, yun po. That's what narinig niyo po si Rodante Marcoleta. So, ibig sabihin po, what does it mean ang minority report? Minority report po, they will be submitting it to the sa Senado po, And among the recommendations dyan po na revealed si Senator Marcoleta po is that they have reasons and they are recommending to file cases against si former Speaker Martin Romualdez po. Kasi yan po ang findings nila. And based on that thing po, nakita natin po, ang mga tao, generally, ang mga tao po, parang, although this is not official, pero nakita natin po, ang mga tao, they strongly believe
na hindi lang si Saldico is the mastermind dyan po sa sa flood control projects po, but meron pa siyang mas mataas sa kanya po, and that is Martin Romualdez po. And hindi lang si Martin Romualdez, but meron pa mas mataas kay Martin Romualdez po, also involved sa itong klaseng anomalia, which involves trillions of pesos taxpayers money po. Kaya nga, ang mga Filipino, galit na galit po ngayon. No? Galit na galit pa ngayon. And despite all the promises made by the government that includes the President himself, si President Ferdinand Bongbong Marcos po, na we cannot see concrete action taken by the government. Although, ngayon, nakita na natin si Bong Revilla. But bakit si Bong Revilla po? No? Bakit si Bong Revilla? Bakit mga iba na mention talaga dyan po, nandoon na may mga ebidensya na po, no? Bakit hanggang ngayon wala po? So yon ang sentimiento, ang feelings ng mga tao ng mga Filipinos, especially kami dito po sa Malaysia, kami dito po sa Sabah, no? So this is it. I just want to share with you po, no? Whatever I have, I got it from social media ba or elite media dyan po sa media outlet dyan po sa Pilipinas, and I'm just sharing ito po sa mga kababayan, kapatid, kaibigan ko po dito sa Malaysia, be it Filipinos or even Malaysians po. And of course, sa mga kapatid, kaibigan at kababayan ko po, mga overseas Filipino workers, and also that includes ang mga Pinoy, mga kababayan, kaibigan ko po dyan sa Pilipinas. Okay, now, finally, let's go on. Maraming mga questions po. Okay, nandyan na si former Senator Bong Revilla. Nasa custody na po ng PGM, prison management ba yun? Ano yun? MPBJ o BJ, something like that. Anyway, okay. Mayroon kaninang umaga, I was monitoring po. I'm sorry ha. I am monitoring ang programa ni Tet Filon po. And si Tet Filon, PGMP. Okay? PGMP. Okay, si Tet Filon po, managed to interview ang PGMP superintendent, sino ba yung PGMP superintendent, no? Si J-Rex Bostinera. Bostinera ba yun? And they talk about itong sabihin natin, they talk about itong saan will be detained itong mga personalities involved sa flood control projects and even sa national budget po 2025 po. Saan? And ano-ano mga privileges nila, ang condition, and so forth and so on. So let me share with you po ang interview. Ang interview. Medyo mahaba kunti po, but I think ang mga kababayan natin dito po sa Malaysia and those who are watching itong programa ko po, I think you also want to know, no? Or hear, ano kaya, no? Ano talaga ang sitwasyon ng mga personalities involved sa flood control projects, anomalous deals, and saan sila po, no? If they will be arrested after the issuance of, sabihin natin, arrest warrant sa kanila po. Nandito po, let's watch and listen to this. Medyo mahaba, but please, I am encouraging you po to watch itong video clip para at least you will have an idea. You will really have an idea po. Nandito na po. Please listen to this po. Hold on. Mas klaro din sa mga nakatutok at nakikinig na sa
sa atin ngayon. Meron po kasi mga balita na nagsasabi, bago po ilagak o ilagay itong si dating Senador Bong Revilla dyan sa Quezon City Jail sa Payatas, meron pa daw quarantine period. Yan po ba talagang standard procedure para sa lahat po ng mga preso natin? At kung oo po, ilang araw po yan at saan po siya ika-quarantine? Yes, Ma'am Chacha. Lahat po ng bilanggo natin, lahat ng newly committed ay kailangan mo mag-undergo yan. Dati ho, 14 days yan, ngayon 7 days na lang. Isang lesson learned kasi ho yan ng COVID pandemic and ayaw din naman ho natin ihalo ang may communicable disease sa general population. In fact, tatandaan natin pati yung ibang high profile na nakulong nung nakaraan, ganun din ho pinagdaanan. Not more than 7 days ho. At itong 7-day period na ho ito, ginagamit natin para mag-classification tayo, risk assessment, security assessment, at kung ano-ano pa, para malaman naman kung saan ang pinaka-nababagay na cell ang paglalagyan. Okay. But definitely, doon lang din naman ho yan ihahalo sa 3,600 na upload. Doon ihahalo sa 3,600 na nakakulong saan? Ito po kasi ay Quezon City Jail Male Dormitory. May laman ho itong 3,600 na lahat po ng mga offenders within Quezon City. So ito po yung building population. Nandun po sila. Opo, pero yung pong 3,600 na iyan, in fairness naman po, lahat ng PDLs, mga kapatid, tandaan natin ha, dati mang senador man, o opisyal ng gobyerno, o pangkaraniwan po, dapat po makatao ang trato. So, saan po doon specifically? Ganun din po, yung kung disenyo ng selda nila, doon din ho nakakulong. Pareho lang din ho ang laman, 10 sa isang selda. Yun ho doon sila nakakulong. Yung 3,600. Katulad din ho ng kulungan nila ngayon. Oo. Sir, linawin ko lang may quarantine kasi. Ito po bang quarantine dyan din mismo sa Quezon City Jail bago po dun sa kanilang dorm talaga? Yes, noon din po. Same po yan, same facility. Hiwalay lang po yung selda para hindi mo mahaluan ng ibang PPL. And after 7 days, lalagay yung sila sa general population. Okay. Yun pong quarantine ngayon ni former Senator Bong Revilla, meron po ba siyang kasama doon sa loob ng kwarto o mag-isa lamang po ito? And anong itsura po ng quarantine room? May kasama ho siya doon, dahil hindi mo kasi silang galing sa Sandigan Bayan 3rd Division na order. Nauna ho siyang dinala 2:30 ng hapon, so mag-isa ho siya doon for a period, for certain hours. And then dinala ho yung 4 na additional former DPWH official. Ang disenyo ho nito ay 47 square meters to 50 square meters. May laman ho itong 5 higaan o bed box na double deck. May isang banyo at isang shower area at may lavatory. May 2 ventilador lang ho ito, wala ho itong aircon. Alright. Sir, ano ho ba ang do's and don'ts? Ano ba bawal? Para ho mas maintindihan natin, ha? Ito po sitwasyon dyan po sa mga kulungan under BGMP. Particularly ngayon, dito po sa Payatas extension po ng Quezon City Jail. Ano ba ang bawal? Ano ba ang pwede? Bawal po ang gadget, cellphone, laptop, tablet, or access to internet ng ating mga bilanggo. Kaya nga po, lahat po yan, hindi lang po itong mga former officials natin. At ganun din ako, bawal din po silang dalawin ng hindi papasok sa visiting hours. Strictly may visiting hours lahat ng bilanggo. Ganun din po, hindi po sila pwedeng lumabas o matulog sa labas na walang court order o kaya lumabas ng kulungan kahit saan. At very restricted ang movement nila, kailangan nakapadlock sila sa selda. At may karapatan naman silang maarawan o mahangin ng 1 hour a day, then pwede na silang bumalik sa selda. In the case of Quezon City Jail po, may schedule mo ang paglabas ng selda para hindi mo magkakawalo at hindi rin magkagulo for security reasons. At ganoon din may privileyo naman mo sila sa rehabilitation program, access to idalaw, pero again, supervised by the jail. Yung limitado at kalkulado lahat dapat ang galaw kung sa loob ng kulungan. Anong oras po yung dalaw at anong mga araw po ito? Tuesday to Friday, 1 p.m. to 5 p.m. Saturday and Sunday, whole day ho ang dalaw. At ang pwede lamang kung dumalaw ay ang sa pamilya lamang ho nila o kamag-anak. Kapag ho yan ang supporter nila o kaibigan, kailangan hong ipaalam pa o may pero. I-check pa ho ang background.
Yung pong whole day na iyon hanggang 5 p.m. lang din. Hanggang 5 p.m. lang din po. Bawal po ang overnight stay. Okay. Ngayon, sir, ito pong mga bilanggong ito, kung sakasakali po at magreklamo na may nararamdaman, ano po, may masakit sa kanila, ano po ang tugon dyan ng BJMP sa inyo pong standard practice o protocol? Opo. Kaya nga po tayo nagpatayo ng Mount Bernard Magandang Facility dahil na-expect na po namin yan. May hospital po tayo sa loob, may medical doctor tayo at may nurse tayo doon. May mga medical equipment and facilities na doon mismo sa loob ng kulungan na yan. Kaya matutugunan po kung ano man ang concern nila o sa kalagayan pang kalusugan nila. Opo. Ang pagkain po nila papaano? Yung pong agahan, tanghalian at hapunan? Meron kong pinaprepare ang ating facility. Ang budget po nila ay 100 pesos per day, hahatiin ho sa 4 na kain. Madagdagan na ho yan, galing kong 70 pesos, ngayon ay 100 na. So, 4 na kain, may kasamang merienda. At kung ano ang ihahain sa ordinary bilanggo, ibibigay naman doon sa kanila yun. Opo. Pwede ho bang araw-araw dalhan ng kamag-anak o abogado yung pong nakabilanggo doon na kanilang kliyente o kaanak ng pagkain? Yes po, lahat naman ho ay dinadalahan ng pagkain kung mayroong dalaw, basta pagkain at consumable within the day. Dahil wala naman hong refrigerator sa loob, baka mapanin dyan, magkasakit pa ho din. Opo. So, pwede ho magdala ng pagkain. Yung pagkain po, walang prohibition doon. Kahit na anong pagkain po, ay pwede doon sa bilanggo. Opo, pwede po lahat. Basta ho ay subject to inspection ng BJMP personnel. Kasi ho, sinecheck rin ho natin kung ito may nakahalong kontrabando. Okay. Pwede ho bang magpakain yung bilanggo? Meaning, kumbaga, 10 kami dito. Hayaan nyo, mga kosa. Mamaya maghahatid si Mrs. Maghahatid ang aking mga anak. Ng sangkaterbang pagkain para tayo mabusog naman. Pwede po yun. Ay, di ho pwede pag sobra-sobra kasi iniwasan na ho natin yung spoilage sa loob baka kung anong gawin naman. Pero kung kasalo ho sa selda, kung may sobra naman ng pagkain, hindi naman ho namin pinagbabawalan na i-share nila yun. Yun. Sa selda nila. Opo. Pwede ba ang food delivery? Pwede bang sabihin nung bilanggo, wala akong cellphone, guard, tawag mo naman ako sa Food Panda. Pa-deliver naman ako dito ng Chicken Joy. Awag yun pala, dito pa, McDonald's pala ako. McDonald's ang gusto ko. Pwede yun. Hindi ho pwede yun dahil hindi naman ho may instinct yung rider niya o deliver niya. Kailangan ho may accountable na tao na i-check. Pag may nahuli yung kontrabando kasi, huli hindi namin yung may dala. Okay, opo. Kasi ito, maganda katanungan to. Para alam po natin, ano ho. Kasi nga, para Para sure. mag-ingat tayo. Para sure din na walang special At treatment. At uulitin ko lang, ang lahat po ng PDLs ay nararapat tratuhin po ng makatao. Okay, yan po yan. Hindi pa pwedeng magsisikan kayo dyan, magpasahan kayo ng kuto. Hindi ho pwede yun. Bawal na ho at bawal yan ngayon. Kasi nga may mga ginagawa na pong inspeksyon, ang ilan din po mga taga-Human Rights Commission. Yung pagpaligo po ba may oras? Wala naman pong oras yan dahil po ay exclusive daw sa 10 yung selda nila. At kung kailan daw nila kung gusto yung maligo, pwede naman. Oo, kumbaga walang oras yan. So meron sila, di ba, nakita ko, may kasi ilan po ang laman na palikuran kasilya sa bawat selda ngayon dyan sa kung saan po nandiyan si Senator Revilla. Bali, isang palikuran po yun, hati-hati po yung 10 PDL. At na may pag-aaral naman ho na sapat po yung isang CR para sa 10 sa isang selda. Okay, so isa lang po yung inodoro, isa lang po yung shower. Tama po, magkahiwalay naman ho, isang inidor at isang shower. Okay, pwede ako maligo kahit na ilang beses isang araw. So pwede ho, may access po yan sa 24/7 sa tubig. May uniforme ba na dapat kong isuot at pwede ba ako supplyan ng mga damit? Para kasi kapag hindi branded ang sinusuot ko, nangangati ako eh. Alam mo yun, yung kapag hindi Louis Vuitton, Prada, o kaya Hermes ang sinusuot ko, nangangati ako eh. Pwede bang supplyan ako ng damit? Opo, may sarili ho kaming uniform. Yellow uniform po yan, PCL uniform. At yun lamang ho ang pwede nilang suotin sa loob. Hindi ho pwede. Yung iba ho pinauwi ho namin, yung iba hong dala nila na hindi ho pasok sa kulay ay pinauwi ko. For security reasons din ho yan, para nakikita ko na malayo. And yung kung sino yung PDS sa dalaw o sa
yan. So, pasok sa kulay. So, pwede ako mag-Hermes na kulay dilaw. Ay, hindi mo pwede dapat plain lang muna, puting yellow lang po. Okay. Kung plain lang na Yugo Boss, walang tatak, pero kulay dilaw, pwede. Rin okay. Pero, depende pa naman ang pera. Oh, yun. So, kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada, na hindi masyadong loud yung brand, o kaya Lacoste. Pero kulay dilaw, pwede yun. Nagtachapi na po kayo, sir. Nagtachapi na po kayo. Pakiayos lang po ang linya natin, please. Ito ay napaka-importante, Carl, ha? Opo, ito ay napaka-importante para natin maintindihan. Baka makita niyo kung sino man yung taga-DPWH. Nakita ho ninyo. Di ba laging branded ang suot niyan? Paano kung allergic sila sa mga pangkaraniwan tela? May ganun. Kaya hindi sila makapagsuot ng hindi Louis Vuitton. Oo, sa O hindi nga Pwede naman Hermes daw. o Christian Dior. Pwede basta dilaw. Yun ang sabi ni Sir. O kaya nga, so bibili ako ng Yugo Boss na maliit lang yung brand dito. O kaya pero Lacoste. Yugo Boss. Oo. O kaya Lacoste. Oo. So balikan natin si Superintendent. Pwede po yun ng mga brand, mga iba, basta kulay dilaw. Plain. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Yung may basta ho ng PDL. Kung papayag. Opo. Pag hindi ho na mapapasukin yun. Kasi ang may limited budget lang ho kasi tayo sa t-shirt eh. Kaya kung mayroong dilaw na dyan, pinapatatakan na lang. Opo. Paano pang ilalim? Yung shorts o jogging pants o ano man po? May jogging pants po kaming binibigay at yung shorts at pantalo naman ho, pwede naman ho silang magpadala. Pwede rin kahit anong kulay. No? Hindi po, ano po yun, yung maong, yung jeans, saka yung uniform na jogging pants pwede po. Ayun. So PDL, kung papayag yung bilanggo, natatakan yung kanyang branded t-shirts. Pwede siguro, PDL, Prada, Dior, tsaka Lacoste. Nakatawa si Sir, no? Alam mo, kanina pa nagpipigil si Superintendent sa'yo eh. So, gawin natin lang. Oo, hindi niya na napigilan ng tawa. Maintindihan natin, di ba? Tama. Napalala mo ako, hello, ang isang t-shirt ko, 12,000. Ay, sorry Diba? naman. 15,000 ang isa. Mamargahan mo ng PDL. Tapos maluluma lang. Oh, di ba? Siya na magpapamarka. Nakaw kaya ito? Teka lang. Sige, go ahead. Oo. Sir, meron lang po napansin ng publiko and we just wanna know for high-profile cases kung ganito talaga yung standard procedure. Kasi ang sumalubong sa Camp Crame ay si Chief PNP. Tapos hinatid din po ni DILG Secretary. Ganun po ba talaga ang procedure at involved po talaga yung matataas na opisyalis natin pagka ganyan na pinag-uusapan, halimbawa dating senador? As far as yung protocol po na nangyari sa CIDG, hindi po ako pwedeng magsalita on their behalf dahil DJP po ako eh. Pero doon sa part naman po ng DJP for the Presidency Secretary, so far may mga i-profile po tayo. Nagpupunta po siya para i-check din yung regularity ng process. Sa DJP po yan. Call na yun ng boss, no? Wala na masasabi dyan si Superintendent, no? So, sir, anong oras ang lights out? Di ba may lights out kayo dyan? Patay na ilaw? Sa Telde lang po pinapatay, sa Pasilio buhay po yung ilaw dyan. 10 p.m. po yung last head count natin. Kailangan nasa Telde na po sila kasi magpapalitan mo na duty. Okay. 10 p.m. Opo. Yan pong facility ngayon sa Payatas, meron siyang open area. Kasi compound yan, yun ho bang, by the way, yun ho bang city jail sa may bandang tulay? Diyan sa EDSA? Kamuling po. Nandiyan pa? Wala na po. Ito na po yung bagong Quezon City Jail. So nailipat na. Lipat na po natin lahat. Okay, opo. So ito ho ay mas bagong pasilidad. So meron ako yung open area dyan. Diyan po sila pupunta para magpa-araw. Correct. May open area po yan for studying and recreation. Okay. Meron din po kayong mga psychologists on duty o on call lang po para doon sa mga, alam nyo na, usapin po ng mental health, no? Sa mga namumroblema po sa kanila kung kinasadlakan. On call po ang ating psychologist. May psychometrician po tayo sa loob ng jail mismo na tinatawagan yung psychologist. May in-house medical doctor tayo doon. May in-house nurse tayo. Naka-duty 24/7. Opo. Yan Payatas facility, napuntahan nyo na po yan, Superintendent? Yes po. Isa po kami sa mga nag-design at nagtayo rin po. Okay. Ano ang sitwasyon
sitwasyon dyan kapag po early morning sa usapin po ng amoy ng hangin? Sa ngayon po, maayos naman po, malayo naman po ito doon sa landscape natin. Hindi may malapit na residential area. Wala naman hong amoy. Wala na? Presko naman ho ang hangin. Malapit po ito sa Lamesa Eco Resort. Opo, sige. Kasi Alright, yun pa, narinig natin ang conversation, interview between ang DGMP Superintendent, si Superintendent J. Rex Bostinera. And of course, si Ted Filon, very popular and well-respected media personalities dyan po sa Pilipinas. And of course, ang co-tandem niya po, si DJ Shasha po. No? So, klaro-klaro, we heard about ano mga pros and cons, ano mga benefits o ang mga facilities na mayroon sila po dyan sa bagong Quezon City Jail po. So lahat ang mga personalities involved dyan po sa flood control projects, no? Ongoing investigation po, once they will be issued a arrest warrant, then they will be detained temporarily dyan po sa, no? Until tapos na ang court hearing sila, if found guilty po, then they will be transferred to other jail facilities like ang Bilibid po. No? So, klarong-klaro yan po. Klarong-klaro yan po. So, maganda din ang fasilidad nila, no? Pero, wala talaga po. Wala kang freedom of movements, no? Walang freedom of movements. So, but anyway, if you're found guilty, you are really involved in this kind of anomalous deals, then you deserve it. No? You deserve it po. No? You deserve it po. So, sana lang po, mga ibang politicians natin po, mga government officials natin po, no? This will serve as a lesson to them now po, no? And stop doing itong mga hanky-panky, unhealthy activities po at the expense of the general public, ang taxpayers' money po, no? Because kawawa talaga ang masa, ang masa. So siguro po hanggang dito na lang ang programa natin for today. Today is Wednesday, January 21 na po tayo. And of course, I will continue to monitor ang mga latest updates dyan po sa Pilipinas so that ang mga followers ko dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico po, you will be also be properly informed po. I might not be able to give you the breaking news po, but definitely po, no? You will get the news still fresh po. Okay? So, with this, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Pasensya lang po, medyo ano pa rin ang boses natin. I'm still coughing. So, I hope you understand po. So, again, ingat tayong lahat. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye, and I love you all.